Ay, pasensya na. Wala akong listahan ngayon sa ating mga shoutout, no? Kasi may trabaho kasi kami sa ibang bayan, no? Kaya hindi ako nakapag lista sa aking shoutout ngayon. So, although nakakuha ako mayroon lang akong konting video noon pero hindi ko ito ma-upload. Itong sa sunod ko na vlog, yun na yung i-upload ko. Konting video lang yun kung saan kami nagpunta na sa trabaho namin. So, ito ngayon, iba mo na yung gawan ko ng reaction. Bukas o sa sunod ko na vlog yun ang isusunod ko at ang mga shoutout ko. Pasensya mo na, utang na naman ulit ako sa inyo. Pasensya na, basta ingat po tayong lahat sa mga aking mga diehard na mga subscriber na nandyan po. Sino pa yung hindi nakapag-subscribe sa ating YouTube channel? Lambing ulit, pwede naman pakipindot yung subscribe button para mapanood din niyo ang akong mga ang akong mga video para kita-kita tayo sa tuwing upload ko ba. Paki-subscribe na lang din. So ito muna yung gagawin kong reaction muna. Ano lang to kay Paulo Duterte na may pahaging siya dito kay Tariela. Hindi, si Tariela hindi kasali dito. But hindi ko maintindihan bakit ito si Tariela ay sinalo itong pahaging ni Paulo Duterte laban dito kay Browner, itong AFP Chief of Staff. Si Browner ang pinahagingan ni Congressman Pulong Duterte pero ang sumalo itong si Tariela. Ito yung balita. May patutsada si Davao City Representative Paulo Duterte kay AFP Chief General Romeo Brawner Jr. tungkol sa US missile na kaya raw umabot sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Brawner na kayang umabot sa China ang US-deployed Typhoon missile system. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Sino raw ba ang tunay na pinagsisilbihan ni Brawner, ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos? Kung national security raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa, mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungurakot sa pera ng mamamayan. Kung hindi raw kaya ni Brawner na proteksyonan ang publiko mula sa nakaunipormeng mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. At sa huli, tinawag pa nitong trigger-happy ang general. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela. Anya, bit-bit daw ng mga patutsada ni Duterte ang ligasiya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan. Ang pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang pagtayo laban sa bullying ng China dahil alam daw ng buong bansa kung gaano katahimik ang pamilya Duterte sa mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Hindi raw pagyayabang ang sinabi ni General Brawner tungkol sa missiles at pawang katotohanan ito. Wala raw pinatatama ang bansa sa naging pahayag ng opisyal at pinaninindigan daw nito ang isang malayang Indo-Pacific. Tinawag din ni Tariela na deflection ang binanggit ni Duterte tungkol sa CIA na pag-iiwas sa tunay na mga isyung kinakaharap ng mga Pilipino sa WPS gaya ng water cannon attacks, panghaharang sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc, at militarisasyon ng China sa karagatang dating pinagsasaluhan. Kung meron daw isinusugal ang buhay ng mga Pilipino, yun daw ay ang mga nagpapanggap na hindi totoo ang mga banta habang nakikipagkaibigan sa Beijing. Hindi raw kapayapaan ang tinataguyod ni Duterte sa kanyang pahayag, kundi pagtatanggol sa China. Sa isyu ng korupsyon, binigyang diin ni Tariela na hindi ito bagong imbensyon. Lumala pa nga raw ito noong COVID-19 pandemic na tumama sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, ama ng mambabatas na naungkat ng nooy Senate Blue Ribbon Committee bilang Pharmaly scam. Hindi raw sila trigger-happy dahil malinaw ang kanilang defense posture, kapayapaan at pagpapalakas ng soberanya sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ang kailangan daw ng Pilipinas, mga leader na nagtutulungan at hindi nagtutulak
ng pro-China narratives. Sa huli, binalik niya ang tanong ni Duterte, sino raw ba talaga ang pinagsisilbihan nito? Ano bang papel ni Tariela dito kay Browner? Spokesperson? Tagapagtanggol? Matanong nga lang, Tariela, ikaw nasa ka, 'di ba? Sa Coast Guard ka. Iba yung trabaho mo kay dito kay kaiba kayo. Although nasa gobyerno kayo. Pare-parehas kayo nasa gobyerno. Kaya lang ngayon, confirm na itong si Tariela ay may partisa na sa kanilang trabaho. Dito na sila sa administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon. Halata naman eh. Yung nangyari ngayon sa West Philippine Sea na binubomba kayo ng tubig, binabangga yung barko ng Pilipinas, natandaan ko nangyari din kay Pangulong Duterte yung binumbahan ng tubig, pero hindi yung halos linggo-linggo na hinaharang nitong mga Chinese itong mga barko ng Pilipinas na maghahatid ng tawag dito yung papunta sa itong barko ng Sierra Madre ba yan, yung sinadsad dyan. Hindi linggo-linggo na nagkaroon sila ng problema noon. Hindi ganun kagulo ang West Philippine Sea nung panahon ni Pangulong Duterte. At ano ang papel nito ni Tariela na kinakampihan niya itong si Browner? Ito na. Labo-labo na to. Mga men in uniform laban dito sa congressman. Nagsabi lang naman Nagsabi lang naman to si Pulong Duterte kung kaya nga ba ng Pilipinas yung missile na bigay lang naman sa Amerika yan o pinapagamit lang sa Pilipinas. Ano ba talagang agreement yan sa Amerika na pinapagamit lang ba yan o ano talaga? Hindi nyo alam na ang Amerika baka ginamit lang din tayo, ha? Nag-udyok lang tong Amerika ng giyera sa China, tapos ang ipinain tayong mga Pilipino. Ano pang panama natin sa China? Ang liit-liit ng bansa natin, pagbagsakan tayo ng mga bomba dyan, di ba tayo wasak? Maaray nga tayo sa lindol. Ito pa kayo mga bomba, pag itadtarin tayo ng bomba dito sa China. Amerika nga takot dyan sa China. Takot itong Russia sa China. Tapos itong mga men in uniform dito sa Pilipinas, nagyabang. Ito si Tariela, puro ka lang ngaw-ngaw sa mga media. Paras lang kayo ni Rimulya, puro lang kayo preskon, puro na lang kayo dito sa media. Puro reklamo kasi kesyo, binangga tayo, binumba tayo. Wala kang ginawa dyan sa West Philippine Sea. Anong ginawa mo dyan? Kung mayroon kayong ginawa niyan, puro nga lang tayo protesta eh. Pinapansin ba ang Pilipinas dito sa China? Hindi. Kasi tayo ang dihado na nga, tayo pa yung makulit. Hindi tayo ang presidente nakialam ba dito? Dapat kinausap na nga ito ng presidente itong Amerika eh. Amerika, China. Kasi tayo nagpapagamit sa Amerika. Huwag niyong ilihis. Kasi kayong ikaw Tariela, ikaw Browner, nagpagamit tayo dito sa Amerika. Ano bang gusto ninyo? Gawin tuta tayo sa mga Amerikano? Hindi kayo pwede makatayo ng sarili natin sarili ninyong diskarte. Ito si Tariela, ibalikan niya pa yung pandemic. Ibig sabihin, hindi na to si Tariela, hindi na to siya sa non-partisan. Ang niya ngayon, kinakampihan niya itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Halata sa yung sinasabi, yung balita na to. Halata yung sinasabi ni Tariela. Ito pa naman tao na to. Itong spokesperson ng Coast Guard to, di ba? Tapos, ganito umasta. Hindi ka nahiya. Hindi kayo na ni Browner na ang mga taong ordinary nga nahalata kayo Nagpapagamit tayo, isa pa, mukha kayong mga pera. Mukha kayong pera. Dinagdagan lang ng allowance ninyo, na nagiging 350,
Ngayon, wala na kayong pakialam sa mga ordinaryong tao. Sarap kasi ito, bakbakan itong mga ganitong klaseng mga min and uniform eh. Sarap talaga. Kasi, sabi nila, non-partisan. Ibig sabihin nun, wala silang kinikilingan. Ni oposisyon ni administrasyon, neutral itong mga to. Pero ngayon, ito si Tariela, hindi na nag-neutral. Kampi niya ng administrasyon. Imagine ninyo, binalik niya yung tanong dito kay Pulong Duterte. Mas lumala pa daw ang nangyari noon ni Pangulong Duterte noong panahon sa pandemic. Animal ka. Paanong lumala? Noong time na yun, ang pandemic, walang negosyo ho yun. Tariela. Di kagaya ngayon, itong nangyari ngayon sa corruption. Noong time na yun, bugbog din tayo sa utang nung time na yun kasi wala tayong negosyo. Walang negosyo. Buong mundo yun. Huwag mong iano yung administrasyon ni Bongbong Marcos, ni Pangulong Duterte noon. Dito, i-compare mo ito kay Bongbong Marcos. Tayo nga, baon na baon tayo sa utang ngayon na wala tayong pandemic. Kung yung pandemic na yung sinasabi mo, kung si Bongbong Marcos ang nagiging presidente nun, siguro walang matirang taong Pilipino. Baka isa ka rin tatamaan dun sa COVID na yun. Tanong lang, kasi wag mo iano yung sa pandemic. Isa ito sa nagiging kasama mo ngayon, itong si DPWH Secretary, ito si Vince Dizon, ito yung nagiging abala noon sa COVID-19. Ito yung tokan niyang trabaho noon. Kay Duterte ho tong tao to si Vince Dizon, pero ngayon hindi na. Puro ngal-ngal na rin din to. Kagaya mo. Wala kang So, totoo sin Tariela, wala kang nagawa rin sa West Philippine Sea. Puro ka na lang preskon, puro ka na lang palaki ng ilong mo eh. Di ba? Nakakahiya eh. Mahiya naman kayo, huy. Min and uniform. May karapatan. Itong si Pulong Duterte na sitahin kayo kasi nahalata naman talaga kayo. Ako nga mismo, ordinaryo akong tao, ordinaryo akong OFW, pero halata ko ang galawan ninyo. Nakampi ninyo ito si Bongbong Marcos. Porkit ba dinadagan kayo ng allowance? O ano pang mga agreement ninyo dyan? Nakikinabang kayo dyan? Kung anong mga dyan sa project sa gobyerno? Para sa Coast Guard? Para sa Armed Forces of the Philippines? Nakikinabang ba kayo? Parang ayaw nyo papaalis si Marcos eh. Kasi mayroon kayong pakinabang. Kung tutuusin. Nagtatanong lang ho, mga sir, wag kayong bias kasi ang pangit na tingnan. Kayo ang uniform ngayon, itong chief of staff ngayon lang ako nakarinig ng chief of staff na ang daming bumabatikos. Noong panahon kay Pinoy, wala man akong narinig na ganito, sobrang laging laman sa mga social media na binabatikos. Pati itong Coast Guard. Alam nyo, kaya nga tayo nabubuli sa China dahil tayo kasi mga Pilipino, hindi lang sa damay na kayo dyan sa yung mga matitino dyan. Tayo kasi mga Pilipino, may pakayabang kasi talaga tayo eh. Porkit ba ang Amerika dikit sa Pilipinas? Ganyan tayo. Tapos yung mga mga bilateral dyan na ginagawa niyo na yung mga bansa na ba yan, kung girahin tayo sa China, yung Pilipinas na yan, sigurado tutulong yan sa Pilipinas. Baka ginawang pain lang to. Tingnan niyo tong Amerika, tingnan niyo tong itong giyera ng Russia at saka itong dito sa Europe. Wala, abandonaw. Itong Ukraine sa Amerika. Hindi nila, wala. Kasi, matindi kasi ang ninyo, yung pag napakaano ninyo, yung nagiging nagiging nasa partido na kayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Huwag ho ganun. Imbis na kayo nga aasahan namin dapat tutulong sa mga mamamayang Pilipino, kaya lang wala kami maaasahan sa inyo. Nyo pa. Pero tulungan niyo to si Pulong Duterte na labo-labo na to. Isang chief of staff, isang spokesperson ng Coast Guard,
nga tagapagtanggol na pala to ni Browner ngayon. Ito si Tariela talaga, oh. Anong ano mo? Sasabihin mo kay ano? Kapag mga Duterte talaga magsalita, yanig talaga kayo, no? Pulong Duterte pa yan. Hindi pa yan si VP Sara. Alam ko naman, ayaw nyo talaga sa mga Duterte. Kasi kapag nandiyan si VP Sara, kapag nagiging presidente, hindi kayo ganun ka, hindi kayo ganun ka aktibo sa mga media. Ayaw ni VP Sara na ganun na sobrang sa mga media eh. Ibig ko sabihin, pa interview. Sobra na kayo eh. Puro pag binumba ng tubig ang ng Pilipinas, pa-media agad. Wala namang nangyari sa inyong ilang protesta natin sa diyan sa China. May nangyari iba? Sus. Puro na tayo reklamo. Wala. Tapos yung saan kayo magrereklamo? Inaksyonan ba? Wala. Walang ni isang niya na tumigil tong China. Wala. Lalo tayong ginigipit ng China. Dahil tayo kasi makulit tayo na wala sa lugar din eh. Sa totoo lang ha. Kausapin niyo, yung presidente ninyo dyan eh. Kausapin niya yan, China, kung ano talagang pwedeng gawin dyan para panatag yung yung mga mangingisda dyan na hindi na binubumba ng tubig, hindi na binabangga yung barko na magsusupply. Tapos, kahit ka eroplano, Radio Challenge, lahat ng galaw sa Pilipinas, pag nakita ng China, binubuntutan, ni Radio Challenge, sus, ginoo ko. Wala, dito, itong China, akala ninyo sa mga ganyan lang paraan ninyo na kayo, magreklamo, kung saan kayo magrereklamo, akala nyo titigil ang China? Di nyo nabantayan? Paano titigil ang China? Takot nga Amerika, takot nga Russia dyan sa China eh. Tapos tayo pa magiging agresibo na yung mga missile nila abutin ang China. Di subukan ninyo paabutin sa China. Para makita talaga kung anong hinahanap natin ng mga Pilipinas. Sinong yung mga malaking bansa ngayon sa buong mundo takot sa China. Lahat sila mayroon. Hindi Amerika nga eh. Ito mga Chino ang anuhin natin, ang tatargetin natin sa panahon ngayon. Ay nako. Yung bansa ngayon na walang Chino, mabilang na lang. So, ibig sabihin, itong mundo natin, nakikita ko sa sunod na itong mga taon, makontrol to sa China. Kaya ayaw ng Amerika yan. Kasi nakikita kasi ng Amerika na bawat bansa ngayon mayroong mga Chinese. At hindi yan Chinese doon nagtatrabaho lang na mga may mga matitinding utak ang Chinese kaysa mga Amerikano ha. Sa Russia, Russia nga, takot na takot dito eh. Kapag gumalaw tong China, ang laking bansa ng China. Kapag gumalaw to sila, ano ba namang Xi Jinping na yan? Ang daming takot dyan sa kanya. Putin nga, takot sa kanya eh. Kaya itong Amerika naghanap ng ng bansa na didikit sa kanila para may pangdamay lang itong Amerika eh. Tayo ang pain dito. Kung mapapansin natin, pinapain lang tayo dito sa China. Kapag nagkugulo na, sino makikinabang sa gulo? Amerika. Ang Pilipinas, kawawa. Nako, utak naman minsan Tariela, kala mo kayo lang may utak no.